Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys, pag-usapan natin si Senator Robin Padilla. Meron na naman po kasi siyang sinasabi. Sinasaktan nyo raw siya. Nakakasakit daw po kayo ng isang religion. Nananawagan si Senator Robin Padilla na magdahan-dahan sa pananalita at huwag bansagang terorista ang pumanaw na dating Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Paliwanag ni Padilla sa kanyang privilege speech sa sesyon sa Senado. Talagang nagbigay pa talaga siya ng oras para mag-privilege speech, para ipagtanggol etong si Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Okay, sabi niya, eto raw si Khamenei ay itinuturing ding spiritual leader ng mga Muslim. O siya mismo, bilang isang Muslim, itinuturing niya na spiritual leader etong si Ali Khamenei. Hindi lamang po siya isang matatawag na leader ng isang bansa, spiritual leader po. Kung meron po kayong tinatawag na Pope, meron din po kami tinatawag na spiritual leader. So ito na naman yung analogy. Bakit ba usong-uso ang analogy? So ikinumpara niya ngayon si Pope dito kay Iranian spiritual leader, si Khamenei. So si Pope at si Khamenei. So kung meron kayong Pope mga Katoliko, meron din kaming Khamenei. Meron kaming spiritual leader. Ito pong si Ali Khamenei ay nasawi noong pag-atake ng Amerika at Israel sa Iran noong nakaraang linggo. Huwag nyo raw bansagang terorista. Itong si Ayatollah Ali Khamenei. Mga kababayan, ito. Tingnan lang natin yung background ni Ali Khamenei. Actually, ang totoong pangalan niya ay Ali Khamenei. Yung Ayatollah po, ito po ay ginagamit na titulo. Parang engineer. Pag nakatapos ka ng engineering engineer at nakapasa ka ng board exam. Kapag nakapasa ka ng law school, ikaw ay magiging attorney. Katulad ni Attorney Topacio. Attorney Claire Castro. Okay. So, title po yan. Ngayon, kapag ikaw ay Islamic scholar, ang ilalagay sa unahan ng iyong pangalan o titulo mo ay Ayatollah. So, tinawag po itong si Ali Khamenei na Ayatollah Ali Khamenei. Okay. So, sino ba to? Ano ba ang trabaho ni Ayatollah Ali Khamenei? Okay. Siya po ay ang pinakamataas na leader ng Iran for over 35 years. So, sama-sama na po yun. Hawak niyo po lahat. Religious authority, political power. At siya po ay meron pong hawak na major role yan po sa gobyerno ng Iran, pati na po sa international relations ng Iran. Pinanganak siya noong 1939, mga kababayan, yan po sa Iran. At naging presidente po ng Iran from 1981 hanggang 1989 at naging supreme leader ng Iran 1989 hanggang 2026. Bale, sinundan niya si Ruhollah Khomeini, yung founder po ng Islamic Republic. Okay. Ano ang trabaho niya bilang supreme leader mga kababayan? Para po alam natin yung background. Kasi sabi nga ni Robin Padilla, huwag niyo namang sabihan na terorista yung aming supreme leader. Spiritual leader namin yan si Ayatollah Ali Khamenei. Ano ba trabaho niya sa Iran? He commands the armed forces. Okay. Siya po ang nag-appoint ng key officials such as judges at military leaders. Meron siyang final authority over foreign policy, security, and major national decisions. Okay, kaya sinasabi nila itong si Khamenei ang pinaka most powerful person in Iran
for more than 3 decades. Okay. Kaya lang, ang nangyari mga kababayan, siya po ay nagurgur mga kababayan dahil po sa pag-atake ng Amerika at ng Israel sa Iran. So sabi ni Robin Padilla, wag naman po kayong ganyan. Spiritual leader po namin yan. Ginagalang po namin yan. Wag nyo naman po sabihang etong si Ayatollah Ali Khamenei ay isang terorista. Sabi ni Robin. Mga kababayan, meron akong papakita sa inyo na interview dito kay Max Amini. Si Max Amini po ay Iranian American. Ang alam ko po ay siya po ay American citizen na. Si Max Amini po ay sikat na stand-up comedian dyan po sa Amerika at talaga naman po kapag nag-perform ito ay talaga naman pong full pack. Talagang punong-puno po ang stadium. Kumbaga sold out lagi kapag ito ay may show dyan po sa Amerika. Ito mga kababayan, sana marinig ni Robin Padilla. Kasi tingnan niyo mga kababayan sabi dito na nag-comment baka pwede naman yung ilan dyan sa Senado, turuan nyo naman itong inyong kasamahan. Turuan daw si Robin Padilla. Isa sa mga nagpapagulo sa mundo ang mga spiritual leader, mga radical believers at mga panatiko ng mga politiko. Sabi dito, a little learning is a dangerous thing. Kasi parang hindi alam ni Robin Padilla ano ba talaga ang nangyayari sa Iran. Ito, tingnan nyo. Ano kaya ang masasabi ni Senator sa mga nagurgur na mga nag-arali dyan sa Iran? O siguro, o hindi siguro niya alam na may ganong pangyayari sa Iran bago nagkaroon ng tensyon. Mr. Robin Padilla, bago ka magsalita ng ganyan at mag-iyak-iyak at maglabas ng iyong kalungkutan dahil marami nagagalit dun sa tinatawag mong spiritual leader ninyo at maraming sumisigaw at marami ang naging masaya nung itong si Ayatollah Ali Khamenei ay nagurgur. Dapat malaman mo rin yun. Kasi unang-una, mas alam ng mga tao sa Iran ang nangyayari kaysa sa iyo na nandito ka sa Pilipinas. Ewan ko lang kung nagpupunta ka ng Iran, pero hindi mo ata alam yung nangyayari. Bago nagkaroon ng tensyon, di ba nagkaroon ng rally dyan sa Iran? At ang dami purong nagurgur. Ito, sabi pa ng ating kababayan Senator Idol, alamin mo kung paano siya naging supreme leader. Naghimagsik ang grupo niya noon at pinatalsik nila ang kanilang tumatayong siya sa Iran. Nagrebelde sila sa gobyerno. Ano ang pagkakaiba noon? Kaya pala. Baka naman idol talaga. Baka naman idol talaga. Kasi, sabi, nagrebelde pala itong supreme leader nila. Pinatalsik yung kanilang tumayong siya sa Iran. Nagrebelde sa gobyerno kaya siya na pwesto bilang supreme leader. Religion of peace daw pero laging nasa gera. Aware kaya siya sa pinagagawa ng IRGC sa Middle East? Aware kaya siya na karamihan ng bansa sa Arab League kaaway ang Iran at kung bakit? Ayan, tinatanong ka. Sagutin mo, Robin Padilla, yung mga tanong. Bago mo sabihan na tigilan, huwag bansagang terorista, yung iyong sinasabi mong spiritual leader. Etong iyong supreme leader, Iranian supreme leader ni si Ayatollah Ali Khamenei. Sabi dito, this senator is so confused between right and wrong, good or bad. Alam mo ba talaga, Senator Robin Padilla, ang tama at mali? Ay, yung tinatanong ng ating kababayan, naguguluhan ka ba kung ano ang tama at mali? Kaya sabi rito, dear voters, your number 1 senator, pinalakpakan, papalakpakan dito sa number 1 senator ninyo. Ang galing-galing.
Spiritual leader with a twist. Guys, binabasa ko lang yung mga komento ng ating mga kababayan. Kasi ito yung comment nila dito sa sinasabi ni Robin Padilla. Ito mga kababayan, tingnan nga natin yung reactions sa sinabi ni Robin Padilla. 17,000 po ang nag-react dito sa sinabi ni Robin Padilla at 14,000 po ang natatawa sa pinagsasabi nito. 14,000 sa 17,000 natatawa sa sinabi ni Robin Padilla. Na wag daw maghunos dili kayo, magdahan-dahan kayo, nakakasakit kayo. Napakasakit po sa amin. Nabansagang isang terorista, etong si Ayatollah Ali Khamenei. Abay, dapat mong malaman siguro kung ano talaga nangyari dyan sa Iran. Grabe talaga itong number 1 senator na ito. Ito. Napakalayo namang ikumpara ang Pope kay Ayatollah. Ang Pope hindi nagpapalipad ng missile para gumurgor ng tao. Hindi din nag-aangad ang Pope na pabagsakin ang isang bansa. Ang layo. Sabi ko nga sa inyo ang layo na naman etong kanilang ano ba to? Pagkukumpara. Dumali na naman si Robin. Kahit nga kapwa Muslim, di natuwa sa Iran dahil perwisyo dulot Lagi walang laman ang sinasabi. Laging walang laman ang sinasabi mo, Robin Padilla. Ayan dramatic actor, Baby Padilla ay taga-Iran, pabor sa tyrant na leader din. Sus, papapel pa para may masabi ko hindi alam ang nangyari sa mga Iranians. Ladies and gentlemen, your top-notch senator. Ang popo namin ay nasa Vatican ay hindi gumagawa ng nuclear bomb. Ngayon, sabi dito, Robin Padilla for new Supreme Leader of Iran. Ignorance is the enemy of peace. Siya lang ang religious leader na openly calling na gumurgor ng tao at non-believers. Ano tawag mo doon? Mabuting tao? Makinig ka, Robin Padilla. Si Khamenei ay isang demonyo. Ginurgor niya halos 30,000 na katao nung January demonstration. Alam mo ba yan, Robin Padilla? Robin Padilla, alam mo ba? Alam mo ba yung nangyari dyan? Alam mo po ba nangyari dyan? Robin? Gumurgor siya ng 30,000 na katao ng January demonstration dahil ayaw na ng mga tao ng pasakop sa Islamiko. Dahil sila ay Persian, hindi Islam. Sa ngayong wala na si Khamenei ay chance na mabago ang kanilang gobyerno ng free country. Parang hindi niya talaga alam nangyari, Tapos dakdak ka ng dakdak. Binoy, di ka naman taga-Iran. Mas alam ng mga Iranian si Khamenei kumpara sa'yo. Bakit pinopondohan nila ang terrorist group sa Middle East tulad ng Hezbollah, Houthi, Hamas? Sige nga, anong ibig sabihin yan? Ikaw ay bulaan. Tignan mo. Walang iya naman itong number 1 senator natin. Puro palpak na lang ang sinasabi. Ang bobo. Makinig ka dito kay Amini. Isa pong Iranian. Si Max Amini, sikat po na stand-up comedian dyan sa Iran, sa Amerika. Siya po ay isang Iranian at syempre alam niya ang pulso ng kanyang mga kababayan sa Iran. Pakinggan mo yung interview sa kanya para maintindihan mo at itanim mo sa utak at kokote mo kung bakit sinasabi nila na terorista yung spiritual leader mo. Ito, pakinggan natin yung interview kay Max Amini.
What's happening in Iran is something that you've spoken about, and I know that you say you don't like to get political, but at this point, it's not really getting political. It's really a humanitarian mission, and you yourself has said that this is a rescue mission. Speak to that. Well, first of all, I feel like I'm blessed to have a platform today. I've been doing this for 20 years, but now I have a very broad audience, and I have people watching my work from many different backgrounds. In a time like this, where the people really don't have a voice inside Iran, it's a blessing to be able to do anything we can to be their voice from the outside. And so my platform has had the opportunity to do as much as it can to amplify and bring awareness so everybody finds out the level of tragedy that's happening. Now, back to what you're saying about the rescue mission, because people are unaware of how bad the situation is in Iran and how Okay. Hindi alam ng karamihan ng tao kung ano ang gaano kasama ang sitwasyon sa Iran. Makinig ka, Robin Padilla. Isa ka siguro dito sa binabanggit ni Max Amini na hindi aware dun sa nangyayari sa Iran. And how barbarian, ito, tuloy natin. how barbarian the regime is. We need to make sure people understand the situation first. Oh. Intindihin mo muna kung anong sitwasyon sa Iran bago ka magdadakdak at ipagtanggol yung si Ayatollah Khamenei, Ali Khamenei. O, bago mo ipagtanggol, bago mo sabihan ang mga tao na maghunos dili, magdahan-dahan sa pagsasalita laban dyan sa iyong sinasabi mong spiritual leader, dapat alamin mo ang sitwasyon. At kung gaano talaga kalala ang sitwasyon dyan sa Iran. And once they grasped how bad it is, then the idea of why the Iranian people are asking for outside help, asking for the U.S. to interfere, they're asking for Israel to come to their rescue, it's just because they're in such terrible situation that they can't do anything. So that's why we call it a rescue mission. This is a very rare time in history. This happened before. If you look at France, the history of France, Germany, these countries, when the government was absolutely impossible, meaning like the human rights were violated in levels that is intolerable, in those situations, it demands for an outsider to go out and rescue the people. So that's what the Iranian people are hoping for, and I truly believe that's going to happen. The right thing's going to happen. It's the time. It's the right time. And hopefully soon we'll see that change. What's happening in Iran? Okay. So yan mga kababayan. Narinig mo, Robin Padilla. Ito mismo nagsasalita. Siya po ay nakaranas o alam niya ang nangyayari dyan sa bansa niya mismo sa Iran. Kung alam nyo lang daw, kung naiintindihan nyo kung ano sitwasyon sa Iran, masasabi nyo yung ginawa ng US ay isang rescue mission. At kung gaano kasama ang rehimen ni Ayatollah Ali Khamenei dyan sa Iran. Tapos ngayon ikaw, hindi ka naman Iranian, pero pinagtatanggol mo pa. Ayaw mong sabihang isang terorista, pero sa kanila, ayun ang pagkakakilala nila dyan sa supreme leader na yan. Spiritual spiritual leader. Sabi nga ng mga tao, spiritual leader ba yan? Nung nag-rally dun sa Iran, alam nyo ba yung nangyari doon? Ewan ko, bulag ka ba? Bingi ka ba? At hindi mo alam ang nangyari bago pa kumilos ang Amerika at ang Israel. Ang dami pong nagurgur. Human rights violation. Tapos ipagtatanggol mo pa? Lupit mo talaga. Kakaiba talaga itong ating number 1 senator. Biruin mo tila ba ipinagtatanggol mo pa? Na yung mga Iranian mismo nagagalit at tuwan-tuwa sila nung nabalitaan nila na pumanaw na itong si Ali Khamenei. Tapos ikaw, malungkot. Maghunos dili kayo, magdaan-daan kayo, nakakasakit po kayo sa amin. Nakakasakit po kayo. Walang iya. Ano to, may malang, may masabi lang. Pasensya na po kayo, Senator Robin
Pero dapat maintindihan nyo yung nangyari kasi. Mismo ang mga taga-Iran ang nagsasalita na natuwa sila dahil after 47 years, makakaranas naman sila ng kapayapaan. At hindi yung malupit na rehimen under dyan sa Iranian Supreme Leader na si Khamenei. Sana maintindihan mo yan. Hindi yung puro ano lang. Puro, ano ba to? Hindi ko. Napaka ano naman ito. Ayoko na lang magsalita. So, ilang mga kababayan, nagsalita siya. Pinagtawanan lang itong si Robin Padilla kasi nga parang hindi niya alam ang nangyayari yan sa Iran. Bakit nagkakaganyan? Basta sa kanya, supreme leader nila yan at spiritual leader daw nila yan. Huwag niyo namang sabihang terorista yan. Ano lang. Ano, mabait? Mabait ba? Matulungin? Ewan ko, bahala na kayo dito mga kababayan. Ako talaga naghihintay lang ako matapos ng 2028. Ay, hirap din magtyaga. Tapos ganito lang palagi. Nak ng teteng. Iba dyan sa Senado, turuan nyo naman itong kasamaan nyo dyan para alam ang nangyayari. Para hindi lang puro dakdak. Parang lata lang na maingay na wala namang laman. Ayun po, nabasa ko lang yun Nabasa ko lang yun. Okay, so ayun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.